Good day, Pastor Jeff. Ako po ay isang taga-subaybay ng inyong segment sa Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Kapag dumadating po ako sa opisina, inuumpisahan ko ng makinig sa inyong programa hanggang sa matapos ito ng alas 10 ng umaga. Malapit na pong ikasal ang aking anak na lalaki na isang lawyer sa kanyang magiging asawa na isa namang doktor. Balak nilang ipagpatuloy ang kanilang propesyon sa ibang bansa. Ako naman po, ang magagawa ko sa plano nila kundi ay suportahan lamang ito. Sa akin lang, kung nandun na sila sa abroad at ipagpapatuloy pa rin kaya nila na maging bahagi ang Diyos sa kanilang buhay. Mula noong bata ay nakaugalian na namin na magsimba linggo-linggo, ngunit simula nung makilala niya ang kanyang mapapangasawa, medyo hirap na kami na ayain siyang magsimba. Siguro sa dahilang ang babae ay isang Christian na hindi naman active. Kaya po ako lumiham sa inyo ay para humingi ng magandang Bible verse na pwede kong maibahagi sa wedding day nila para maging gabay nila ito na ipagpatuloy na manalangin sa Diyos. Salamat po in advance. O nga, Cha, napakaganda ng hangarin ni Mami para sa kanyang ikakasal na anak. Well, ang realidad talaga, Cha, at Ted, of course, pagka nag-asawa, sabi sa Biblia, a man will leave his mother and father and be united with his wife. So, habang nasa poder natin, magandang na-influensya natin, ang palaki natin ng tama, may takot sa Diyos, pero dating time talaga, Mami, na mag-aasawa yan, ang hope mo na lang that you've invested so much love for God and fear of the Lord. Alam nyo, Nay, kung na-investan naman nyo yan ng salita ng Diyos, pagmamahal sa Diyos, huwag kayong mag-alala, si Lord na bahala. Siya yung magke-carry sa inyong mga anak. At maganda rin yung hangarin ni Nanay, gusto niyang mag-iwan ng magandang Bible verse o kumbaga panuntunan sa buhay. Kasi nga naman, kumbaga abroad na yung ikakasal niyang anak. Meron magandang verse para sa iyo, Mami. Sa Efeso 4:2, maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig niyo. Ang gandang verse ito, Mami, kasi sa English it talks about humility, gentleness, and patience. Yung humility po, yung hindi tayo naman laging tama. Di ba? Kung mag-asawa kasi minsan, i-insist mo yung tama kahit ang ending, magkaaway naman kayo. Ang maganda po yung humility kung ma-impart sa anak niyan kasi ibig kailangan lang matutong magpakumbaba at unawain yung kabilang partido. Pangalawa, yung gentleness, hindi kailangan laging nakikipagdebate o patunayan na tama ka. Minsan, mas maganda rin yung maging mahinahon ka to speak the truth in love. Kasi it mean, iwa-water down mo yung katotohanan, pero you speak it with gentleness. And pangatlo, yung patience. May mga taong mabagal talaga magbago, pero tandaan natin, patient din si Lord sa atin. At sabi nga dito sa huli, bearing with one another in love. Ibig sabihin, kahit mahirap mahalin ng isang tao, pilitin natin. Yan. Tulad ni Mike kay Chacha. Joke lang, okay? So, pwede nyo pong ipaliwanag bilang mag-asawa. Ito yung mga maipapayo ko lang sa inyo pag malayo na kayo. Tandaan nyo na ang marriage is not a combination of two perfect individuals. Yan po ay kombinasyon ng dalawang imperfect but we have a perfect God. Yun lang po yung magiging laban natin dito, Mami, sa hamon ng pagiging, magiging mag-asawa. So, Mami, salamat sa pagsulat sa amin. Hopefully, nakatulong yung verse namin sa iyo. Tandaan nyo po yung verse bago tayo magtapos. Napakaganda po ng verse na binasa natin para kay Mami. Efeso 4:2, maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Tayo magdasal. Lord, maraming salamat kay Mami na humingi ng tulong dito sa Daily Bread kung anong Bible verse na pwedeng ibahagi sa kanya ikakasal na anak. Lord, alam namin na ang pag-aasawa ay hindi parang haling isusubo, ika nga. Ngunit Lord, ito ay something na kailangan i-work out. Madali ma-in love, but how to stay in love, yun ang mahirap. Kaya Lord, tulungan mo kanyang anak, i-assure mo si Mami na pag-abroad nila, maganda ang kanilang kakainat na dahil may takot sila sa Diyos, sa pagmamahal sa Diyos. Salamat Lord sa araw na to. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.